Pwede naman pong pumunta lamang sila sa local COMELEC at sabihin nila nagbago ang kanilang isip o kaya yung kanilang pirma, hindi naman talaga kanila yon, o kaya sabihin po nila na talagang sila ay tinakot o kaya sila ay na-terrorize kaya sila pumirma. Siyempre po, hindi naman pwedeng ang COMELEC, kahit po sa rules namin, pag pinag-aralan nyo po, technically nga po, wala nang dapat na ganyan tinatanggap eh. Pero ang sinasabi ko nga po, we will give instruction to all our local COMELEC officials sa field na tanggapin yung mga ganyang klaseng pag-withdraw ng mga tao, mga mamamayan natin, lalo pat kung gugustuhin po nila. Hindi naman po ito sa pilitan. Kaya po dapat, kapag ikaw ay pumirma sa isang People's Initiative na petition na ganito, kinakailangan bukal sa iyong dibdib yan. And therefore, kung hindi po, dapat tanggalin ang pangalan ng botante na yan. Kahit pa nga originally or initially nakapirma po siya dyan. So tatanggalin lang po yung pangalan. Hindi po ba ito, paano ito makaka-apekto, sir? I mean, dun sa credibility ng buong People's Initiative kapag nakita na, teka, hindi pala naiintindihan itong isang botanting to. Or in that case, baka mamaya totoo nga na nabayaran, nabigyan ng ayuda para pumirma. Paano kung lumabas na ganun nga sa verification process, sir? Actually po, ang maapektuhan lang o yung bawat isang pirma lamang. Hindi po pwede maka-apekto yon sa kabuuan na lang, ng buo. Maliban na lang kung may pagpapatunay na talagang yung pirma na na-submit sa amin ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko o sa pamamagitan ng violence. Malalahat po yun. Pero siyempre, unfair naman din po doon sa mga taong sadyang pumirma, nakaunawa at talagang nagbigay ng kusang loob ng kanilang lagda doon sa mismong form na yan po. So hindi po maapektuhan yung kabuuan, kung hindi individually lang po yung mga apektuhan ng mga lagda. Pero paano natin malalaman, sir, kung totoo or hindi yung mga accusations o yung kiniklaim ng ibang mga pumirma na ay hindi, kapalit daw to ng ayuda? Yun po, yun ang talagang obligasyon ngayon ng mga mag-o-oppose o obligasyon ng mga tao na sasabihin nilang hindi tama yung naging proseso o yung naging pagkuha ng mga signatures. Hindi po pwedeng kami, yung local COMELEC, mismo mag-iimbestiga sapagkat sabi ko nga po sa inyo, napakasimple lang po ng trabahong ipinagkatiwala sa amin ng ating mga umiiral na patakaran.